Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Yvonne Manalo. 18 taong gulang pa lamang po ako ngayon. Babae ako at kasalukuyang isang working student dito sa Tagum, Davao. Gawa ng working student ako ay araw-araw akong busy dahil naglilinis po ako ng bahay ng aking amo. At kapag nagtatrabaho ako ay nag-headset po ako at nakikinig sa inyong mga kwento. Nagsilbi po itong pampalipas oras ko habang ginagawa ang gawaing bahay. Dahil kapag naka-headset ako, hindi ko namamalayan ang pagtakbo ng oras. At hindi ko ramdam yung pagod. Halos araw-araw po ako nakikinig sa kwento nyo. At isa sa paulit-ulit kong pinapakinggan ay ang 12 bulitas at bakod ni Lola. Ganoon talaga, sir, at gawa ng may halong love story kasi doon. Bata pa lamang ako, mahilig na talaga ako sa mga katatakutan na mga kwento. O maging sa mga palabas sa telebisyon. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay totoong karanasan ayon sa aking ama. Naging bantog daw kasi ito sa lugar nila noong kabinataan pa lamang ni Papa. Hindi ito konektado sa amin, Sir Seth, pero sobrang nangilabot ako habang ikinikwento ito ni Papa sa amin. Bali, bibigyan ko po kayo ng intro kung paano at bakit kinuwento ito ni Papa. Ang bahay namin, nasa medyo bundok na po doon sa may Cotabato. Pero meron naman kaming kapitbahay na malapit. Ang kapitbahay namin na ito ay kaibigan ko, yung anak nila. Babae yung anak nila na mas matanda lamang sa akin ng 1 taon. Ang pangalan niya ay Ganggang. Gawa nga ng magkapitbahay ay minsan sabay-sabay kaming kumakain. Lalo na kapag nag-iihaw ng manok itong si Papa o kaya ng pato. Marami po kasi mga alagang manok at pato po noong mga panahon na iyon, Sir Seth. Isang partikular na gabi noon, nag-ihaw ng manok si Papa. Tansya ko ay nasa 6:00 na nito ng gabi. Inutusan kami ni Papa na bumili ng mga rekadas na kakailanganin para sa lulutuin ng manok. Gawa nga ng naubusan po kami noon. Dahil nasa gabi na, natakot ako syempre. Kaya pinasama na lamang si Ganggang ng kanyang ama sa akin at ang kapatid niyang babae na si Maymay. Ang mga pangalan po na binanggit ko ay totoo naming mga pangalan. So bali ayun na nga. Pag nasa medyo bundok ang bahay mo, malayo talaga mga kapitbahay, lalo na ang tindahan. Marami ka pang dadaanan ng mga kakahuyan at isang ilog. Ang ilog na ito ay malapit lamang din sa bahay namin. Bale, nasa baba lamang po at may bangin po doon. Doon kami dumadaan pababa ng ilog. Pag nakalagpas ka ng ilog ay isa pang bangin naman, paakyat patungo sa tindahan. Pero gaya ng sabi ko ay malayo ang tindahan na ito. Naglakad kami. Nakabili naman kami ng maayos na mga inutos sa amin at umuwi na rin kami noon. Nasa kalagitnaan na po kami ng paglalakad ay dadaan po kami sa hindi kalakihang puno sa gilid ng daan. Ang puno na ito ay tumatakip sa liwanag ng buwan. Bukod sa flashlight na dala namin, Sir Seth, tanging ang buwan lamang ang nagsisilbing ilaw namin pahuwi noon. May dala kaming isang itak. Nang humakbang na nga itong si Maymay sa puno, gawa ng siya ang nauna. Sumunod naman kami at nasa likod ko naman si Ganggang. Ang daang tinatahak nga namin ay daan na tao lamang ang pwedeng dumaan. Kumaga, kung may makakasalubong ka, medyo siksikan na. Isang pila lamang kung maglalakad ka doon. Walang ano-ano.
Biglang lumundag pabalik itong si Maymay dahil may nakita itong anino na bigla na lamang sumulpot doon sa kahoy na naliliwanagan ng buwan. Takot na takot ito kaya nagsimula na din akong makaramdam ng takot noon. Siyempre pati si Kanggang. Pero napag-isip na rin namin na kailangan na nga naming magmadali noon at nang makauwi na kaagad dahil hinahantay pa ang pinabilis sa amin noon. Kaya naman nauna itong si Kanggang na may hawak na itak para tingnan doon sa puno kung talaga bang may anino. Bumalik ito. Sabi niya, totoo ngang may anino na bigla na lamang sumulpot doon. Kaya ang ginawa namin ay sabay-sabay kaming tatlo. Pinilit naming humakbang papunta doon. Laking gulat ko, Sir Sat, nang may makita akong anino talaga doon. 3 anino na sumulpot. Nataranta kami noon. Siyempre, inisip namin na baka nga may kung anong nilalang ang meron doon. Kasabay pa noon, Sir Sat, ay meron kaming naririnig na tiktik. Pero nakasanayan na namin ito dahil gabi-gabi naman atay walang palya ang pagtiktik na ito. Naririnig din naman namin ito kahit nasa bahay kami. Tiningnan ulit namin ang 3 aninong yon. Napaisip ako. Pag humahakbang kasi kami, bigla na lamang susulpot yung aninong ito. 3 anino. Hanggang sa doon ko lang napagtanto na anino lamang pala namin ang mga nakita namin na yon. Dahil nga natatapan ng puno ang liwanag ng buwan. Kaya siguro mukhang ibang tao ang nakikita namin. Tawang-tawa kami ng patuloy na sa paglalakad nun kasi kami lang din naman pala ang tumatakot sa sarili namin. Naroroon na po kami sa ilog, Sir Seth. Bali inaakit na namin ang bangin na ito. Hindi naman ito masyadong mataas. Nasa kalagitnaan na kami noon. Biglang halos itulak na kami nitong si Gangga. Nabilisan na nga. Halos nagsusumiksik pa nga ito para makauna lamang sa amin. Sa pagtataka ko at syempre, takot na rin. Tinanong ko kung ano bang meron at sumagot ito na sa baba umano ng bangin sa bandang puno ng bayabas ay merong figura ng isang tao na sinusundan kami ng tingin. Etong si Maymay na nauna sa amin ay sumigaw na lamang ng salitang sa ngalan ng Diyos, palayo na. Sinunod ko na din ang sinasabi nitong si Maymay. Sumigaw din ako ng katulad nun. Lagi naming binabanggit yan kasi takot na takot po kami. Halos lakad takbo na rin ang ginagawa namin para lang makarating agad sa bahay. Kahit nga pagod ay hindi na namin ininda yon. Nakarating kami sa bahay na hingal na hingal. Sinumbong nga namin ito sa aming mga magulang. At doon lang nga nag-usap si Papa at ang ama nito ni Ganggang at Maymay tungkol sa mga naging karanasan nila sa aswang. At ang isa sa mga nagustuhan ko ay yung tungkol sa 3 magkapatid. Gaya nga ng sabi ko, Sir Seth, ay hindi po ito konektado sa pamilya namin pero nangyari po talaga ito sa baryo nila Papa. Nalaging bantog nga daw ang istoryang ito. So bali point of view na po ni Papa ang gagamitin ko dito para mas lalong maintindihan ng ating mga giliw na tagapakinig. So bali ito na nga. Simulan na natin to. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jude. Palayo ko po ito, Sir Seth. Ang kwento na ito ay nangyari noong kabinataan ko na naging usap-usapan niya sa lugar namin. May isang pamilya noon na nakatira sa liblib na lugar. Dahil nasa liblib, expected mo talaga na malayo ang mga kapitbahay mo. Lalong-lalo na mga pamilihan na tigit sa lahat, ang paaralan. Ang mag-asawa na ito ay merong 3 anak na puro lalaki noon. Hindi ko alam kung ilang taon na po ang mga ito.
Sabihin na lamang natin na hindi tataas sa 15 ang edad ng mga ito. Dawawa ng malayo ang bahay nila sa Paharanalay. Hinahapid at sinusundo sila ng kanilang mga magulang, papunta at papasok. Siyempre, medyo hindi pinamandaman kakapandaan ng mga ito. At talagang sobrang libre ang lugar. Kaya kailangan mo din ng may makakasama papasok doon. Isang araw, uwian na ng 3 bata noon at hinihintay na lamang nila ang susundo sa kanila sa paharanan, pero halos dumilim na ang paligid ay wala ni isang dumating sa magulang nila para sunduin sila. Nakapagtataka, di ba? Tsaka nun tahirap yung mga panahon na yung gawa ng wala ka namang cellphone na pan-text call. Ano na yung nangyari sa mga magulang o kung bakit wala pa ang mga ito. Gawa ng halos padilim na noon. Nagbisisyon ng palanay na uuwi na lamang sila. Dahil baka naman may dahilan kung bakit hindi sila nasundo. At kung susunduin man sila ay panigurado makakasalubong nila sa daan, di ba? Dahil nasa gabi na, liwanag na lamang ng buwan ang nagsibi nilang ilaw para makita ang dadaanan. Noong mga panahon din kasi nila na minsan, liwanag lang pa rin ng buwan. Sapat na para makita ang pinadaanan mo. Alam yan ng mga lumaki sa probinsya. Lalo na yung malanabutan yung panahon ng mga poste ng ilaw sa kalsada. Dahil sa medyo may kalayuan nito, inabot sila ng 1 oras sa paglalakad. Banda sa kalagitnaan na sila ng paglalakad nila meron o ano silang nakasalubong na isang matandang babae. Yung pagiging matanda nito, sakto lang. Yung hindi masyado na masasabi mong oo-gudugot. Basta matanda lang. Na sa pensya nila ay nasa late 40s na pataasan ni bed. Bigla itong medsalita ng, "Mga iyo, bakit naglalakad kayo sa ganitong oras ng gabi? Napakadelikado para sa inyo ang naglalakad. Lalo pat mga bata pa kayo." Sumagot naman ikong palari na, ayun nga, walang sumundo sa kanila. Kaya umuwi na lamang sila kahit gabi na. Tumamutang na lamang itong babae na ito. At muli ay nagsalita ulit ito ng, "Nako, hali tayo. Subaba kayo sa akin sa bahay. Doon na lamang ay magpalipas ng gabi dahil baka kung anong mangyari sa inyo. Bukas na bukas ay ihahapig ko ay sa bahay ninyo, ha?" Tumanggi itong panganay at sinabing, uuwi na lamang daw sila at baka hinihintay sila ng magulang nila lahat. At baka mag-alala ang mga ito kung hindi sila makakauwi. Laras herself. Mamimilit daw talaga itong babae na ito. Lap tumuloy na lang muna sa bahay niya. Gabing-gabi na nga daw kasi. Tangdibin ng tangdi itong palalay na ito. Hanggang sa sinabi na lamang ng babae na ito na pakakaiming niya na lamang muna mga ito. Nag-iihaw siya ng manok para sa kanila pero muli ay tumanggi itong pamalay ulit. At itong babae na ito ay pilit ng pilit hanggang sa, alam mo na Sir Seth, siyempre mga bata yon. Pumayag na naman sila nun. Sa madaling salita, nabilakad sila taliwas doon sa kalsadang dapat nilang daanan pa uwi. Hanggang sa maya-maya pa ay narapin na nila ang bahay ng babae na ito. Napaka-weirdo umano ng bahay na ito kasi gawa umano ito sa kahoy pero yung tipong napakataas nito. Na para bang bahay sa mga dagat o malapit sa ilog. Palbitin sa o sa kaning tataas ng tubig. Ganun na rin kung nakakita na kayo ng ganong kasing bahay. Siyempre, magtataka ka gawa ng tuyok naman ng lupa. Wala namang ilog na posibleng umapot sa bahay na yan. Lasa dit na palay pa ng kakahuyan
Tadayo ng kabayan ng magkakapatid na ito. Bukod pa dito, may malaking bintana bindawal bahay na ito. Isang bintana lamang daw sa likod ng bahay. At ayon na Sir Seth, gaya ng pinalako ng babae ay nag-ihaw na ng manok ito. At yun yung ulam nila sa gabing ilan. Masarap umano yung pagkakaluto. At pagkatapos daw kumain ay, tila ba nakalimutan na ng magkapatid na dapat ay uuwi sila pagkatapos din ng kumain. Pinatulog kasi sila ng babae na ito. Tapos ayon sa palanay, nasa baba naman umano yung babae. Ewan ba rin ako kung anong ginagawa pero ay Sir Seth. Nakatulog ang dalawang nakababatang kapatid nito pero ang panganay ay hindi man lamang nakaramdam ng antok. Dahil siguro nanibago ito sa lugar. At sa ibang bahay pa sila kaya umabot na lamang ang hating gabi ay hindi man lamang ito ginalaw ng antok. Maya-maya pa Sir Seth, nakarinig ipan ng mga boses na papalapit sa bahay na yun. Napakaraming boses ito. Halos lumiwanag umano ang labas ng bahay. Nagtaka itong panganay kung ano ba ang meron kaya. Sunilip ito sa maliit na siwal ng bingbing ng bahay na yan. Nakita naman na maraming tao ang unti-unting dumadating. Ang dahilan ng pagliwanag ay may bitbit itong mga dasera. Binalok ng kuryosidad ang palalay at inalampa kung ano ba ang gagawin ng mga ito doon. Gabing-gabi na diba? Sa pagsilip niya, nakita niya na may iniinit na tubig sa malaking kawa ang mga rito. At doon ay nakaramdam siya ng tabdududa. Nang kumukulo at siguradong umuusok na sa init ang tubig na ito, ang babaeng nagpatuloy sa kanila. Biglang nagsalita na, "Sige na, kunin niya ng 3 baboy sa taas. Kipilan niya na ng buhay at na makapagsimula na tayo." Siyempre magtataka ka Sir Seth. Sinong 3 baboy ang tinutukoy na? Wala namang ibang hayop sa loob o sa taas ng bahay kung nasaan sila. Sa madaling salita ay 3 lamang sila ang naroroon. 3 tao, humihina, buhay na buhay. Nang marinig ito ng palalay, kintuban na ito. Nilapitan niya ang 2 niyang kapatid at ginising ang mga ito dahil tataka sila. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi magising-gising ang 2 ito. Umabot na sa puntong maiyak-iyak na itong palanay. Sinampal, kinurot, pinaghihila niya ang mga kapatid niya pero tanging ungol lamang ang narinig niya sa mga ito. Hindi pala doon magising-gising. Andar sa maramdaman niya na lamang na meron ng umaakit sa bahay. At kahit labab sa kalooban na iwan ang mga kapatid, kinakailangan ng iligtas ang sarili. Umakit siya sa bintana at sa labas ng bintana na ito ay may malaking puno ng manunggay. Umakit siya sa manunggay pero hindi po siya bumaba. Ang ginawa niya ay inakip pa ang taas ng manunggay na ito hanggang sa maabot niya ang bubong ng bahay. At doon, dahil nga malambot na gawa sa pugo ng bubong ng bahay na ito ay doon siya nagtago. Simula pa na probinsya dyan nakugo ng bubong ng bahay. Alam po natin kung paano ito ginagawa at kung ano ang mukha nito kaya yun nga. Pa yung masasabi nating perpektong lugar para pagpaduan niya. Piniklop niya sa katawan niya ang isang bahagi ng kugo na nakatali nun para hindi siya makita. At mula sa pinaroroonan niya ay kitang-kita niya ang 2 kapatid niya na himbin sa pagkakatulog na.
Walang ano-ano ay pumasok ang patlukan na lakihan na may dalang patanim. Pero syempre nagtaka mga ito kung bakit danawa na mga naroroan. Nagsimula ng maghanap ang mga ito sa isang nawawala. Pero sa awa ng Panginoon ay hindi po talaga nila makita ang palanay there. Parang pimiloy na nga nila ang ginagawa nun. Pasingtabi po sa mga nakikinig, lalo na sa mga may kasamang bata layan. Kipan ng palanay na gimiripan sa liig ang dalawa niyang kapatid na. Pinutol na mga ito ang braso, kamay, paa at ulo ng mga kapatid niya. Halos mahimapay sa sobrang takot, kaba at awa ang palanay pero pinakpan niya na lamang na malapanag niya ang buwala niya para hindi makalikha ng anumang inay. Sobrang nakakaawa talaga sir sa ang nangyari sa mga kapatid niya. Sinisingaw sarili niya kung bakit pumayag siyang sumama sa babae niya. Nagpakita ng kabaitan sa kanila pero sa noob pala nito ay isang balat tayo lamang pala. Yung kamay at ulo at ibang bahagi ng pinutol nila. Pinasok nila ito sa isang malaking baol. Para itong balde pero kakaibang mukha nito. Isipin na lamang nating isa itong malaking balde na may pakip. Pinago nila ito doon sa loob ng bahay. Imihaw na nila na parang baboy ang mga kapatid ng palanay na ito. Imawa na pirang parte yung nilabas nila kumbaga. Parang piyesta na nagsalo-salo mga ito doon. Halos matrauma mo na yung palanay pero hanggang sa umaga, hindi pa rin ito lumabas sa may bubuan. Pinilis niya ang hirap ng pagtatago doon. Hanggang sa madiwanag na ay napansin nga ng palanay na may mga taong dumadating sa bahay na iba. Lamukhaan niya malayka. Iba dito ay mga pulis. Dahil naka-uniforme ang mga ito. Nagmistulang may handaan ang bahay na yun, Sir Seth. At ang marami ng tao ang kumukuha ng pagtarin at aakmang susubo na. Saka pa bumaba ang palanay at pinigilan ng mga ito sabay-sabing karne ng tao ang kinakain nila. Karne ng mismo mga kapatid niya. Nagtinginan ang mga taong nakarinig pero taliba ay hindi maniniwala sa palanay na ito. Alis ang pulis ay tinanong siya kung may patunay ba siya na karne ng tao ang minihanda kaya agad na tumango itong palanay. Umakyat sa taas ng bahay. Kinuha ang isang malaking baon. Tinawag niya mga tao at pinakita ang nilaman ng baon na ito. Doon ay napatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. At agad-agad na pinagpoposasan ng mga taong nanggoon sa bahay. At ang babaeng minsan din nagpakipan ng kabaitan sa kanila. Nakumpirmala na aswal ang mga ito. At ang akala pa ng mga bisipay, mayroon lamang na handaan sa lugar dahil sa birthday umano ng babaeng may-ari ng bahay. Hanggang dito na ang kwento na ito. Dahil hindi na namin anong ko ano pa ang sumunod na nangyari. Pero para sa ating lahat, lalo na sa mga kabataan na naway mabsilbi ito, aral na wag basta-basta maniniwala sa tamis ng vila ng tao. Lalo pat hindi mapin ito lubos na kilala. Mag-iingat tayo sa mga nakakausap natin. At naway nagbigay ipo ng konting aral para sa mga anak at mga magulang. Ang kwentong na ipadala ko na ay may mga pamagat na lahing babaw lipat at nahati ang katawan ni Mrs. Ito namang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng kapatid ng lolo Tasyo ko na si Jeho. Nangyari ito, dekada 30 sa Luzon del Sur. May iba't ibang uri ang mga aswang na humihiwalay sa katawan.
Unay manananggal, nakadalasan nating naririnig sa mga kwento. Pangalawa ay yung pinapawag na hubot. At ang pangatlo ay yung koob-koob, na siyang konti lamang ang nakakaalam sa nilalaman na ito. Pero sa kwentong ito, isa muna sa kanila ang pagtuunan natin ng pansin. Hindi lang yan. May karanasan din ito si Lolo Jero sa iba pang uri ng mga aswang. Pang-apat si Jero sa 5 magkakapatid na lalaki. Siya yung pilyo at laging pasaway sa pamilya. Sinusuway niyang gusto ng ama na tawagin na lang nating si Lorenzo. Dahil ayaw masinudan niyapak nito sa pagiging albularyo. Kahit gayon pa man, paborito ito ng ama nila. Dahil noong ipinagbubuntis pa ito, yung tatay nila mismo manon nagliliinon. Lagi itong nakapipig sa dinto. Minsan ay binadaranpay ka ng abyan. Yung abyan, may tutulad mo sa gabay kung sa Tagalog. Iniladay ito ng ama sa ibabaw ng tiyan ng ina. At saka magsasabing, sana anak, kulay ginto ang mga mata mo, tulad ng kaibigan kong si Onebios. Ayon kay Lolo Tasio, mapapansin mo raw ang presensya ng nirlaw dahil sa halimuyak nitong napakabangong bulaklak. Kasing amoy ito ng ligaw na orkedyas na namumunaklok na mga maliliit na puting kulay. At isang araw lamang itong uusbong at lumalabas ang bango ito. Mga bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Maglalaho at malalantay ito pagsapit ng dapit hapon. Sa mapunong lugar o gubat mo lamang ito makikita nun. Ganyan maihahalin tulad ang mahalimuyok na amoy ng Encanto Circe. Bata pa lamang iting si Jeho. Napagkitaan na ito ng potensyal na maging mananambal o albularyo. Berkaya nitong maglakad ng gabi. Kahit madilim ay nakakakita ito. Na tila buang liwayway ang liwanag sa paligid nun. Handon na binata iting si Jeho. Dahil hindi nagustuhan ni Jeho ang ritual na dinagawa ng amating Biyernes Santo. Yung magdadamit ng nakabahag parang manakatutubong Pilipino o bagobo. At saka nagsasayaw at kumakanta ng mga Lapinong salita. Mag-aalay ng manok at babalik sa pagsayaw. At sa ting manggagamot, minsan, yung ulo ng pasyente nito ay pinatayhuman. Yung pinapayhuman ay payhop na bumubulong sa hangin tapos dala ng dura ng konting laway at hangin sa ulo ng ginagamot. Buligas pa itong si Jeho ng salitang baliw sa mahinang boses sa bari paradatak sa bilar nun. Sa madaling salita, hindi naniniwala ito. Isibin sa dahilan kung bakit na pagkamalalito ang ama na nasisiraan dahil gawing hapon. Mag-isa itang tatawa na parabang may kabiruan. Tapos magsasalita rin ng lingwahe na minsan ay hindi pa niya napakinggan. Na parabang may kausap itong hindi tao. Minsan na rin ipinakita ni Mang Lorenzo sa panganitong anak na si Kasia dahil gusto nitong makakita ng abyan. Kaya hinawakan ito ng ama at sinabihan na huwag mabibilar nun. Ipikit lamang ang mga mata. Pagkadilat nito maya-maya, unang nagpakita yung dalawang abyan. Ang mukha nito ay hindi mo maihahalin tulad. Dahil sobra daw itong pangit pero mapagbiro na parang unggoy. Na parang paniki o mano. Parang magkahalo. Pero kung tititigan mo, hindi mo rin masabi kung unggoy na ba o paniki yun. Kahit sa ang anggulo, hindi kayang i-describe ang talagang itsura nito. Nagbabaga ang mga mata nito at tumatawa. Kambal raw ito. Tapos ito ang laging nagpapatawa sa ama nila.
Yung ikalawang nagpakita na abyan o ano. Isang malaking tela na paserkulo. Para bang palda kung maikukumpara. Lumilitaw itong medyo may kalakiyang apelasong telang itim. Kumikilos ito na parang alin umano nun. Sa kakatitig ni Tasyo, may dahan-dahang lumitaw sa gitna. Una ang mga paa nitong berbe. Hanggang lumabas ang babaeng may kataasan lamang ng 4 na palampakan. May binaway itong muka. Pag masaya ay napakaganda. Berbe ang buhok nito, pati ng mata. Dahil umano sa nagbibinatano ang Jicasio, lagandahan ito sa abyan na yon. Tinindafan niya ito. Nagalit ito at adadadad ng iba ang mukha. Napakapanit raw na parang nilalang na galing sa pinakailalim ng lupa ang anyo nito. At kung pitigan ng matagal ay maluluwa at maiihi umano itong si Lolo Pasio. Nakakakilabot umano na halos mabaliw ito sa kakasigaw dahil sa itsura niya. Sinuway naman ito ng ama at pinagsabihang huwag takutin ang anak. Isang araw man na siya nakarafay sa banig kaya ginamot ito ng ama at pinawag yung panghuling abyan. Nagpakita naman ito. Ginawa nito. Pinakpan ng mata ni Tasyo at maya-maya ay gumaling na. Sabi pa ni Kong Elemento na di bago lamang umano si Tasyo dahil hindi kinaya ng isipan nito ang hindi kaaya-ayang anyo ng pamatang abyan. Yun ang pinagkaiba nila sa lahat dahil ang paghuli ay kabaliktaran na anyo nito. Kapag maamo ang wakanon, dilaw ang mata, yung figure isang hibla ng brok nito ay kakaiba. Diba, kadalasan sa mga katutubong nasa dagat, yung nasa anip banda, malitim. At yung sa ibaba naman ay madilaw-dinaw dahil babat sa inip. Pero ito umano ay iba. May larawan mo kung sa patindig na linya. Ang tig-isang hibla ng buhok nito ay nahahati sa dalawang kulay. Ang kalahating gilid nito ay ginto. Ang kalahating gilid naman ay kulay bidak. Napakakaiba at napakagandang tingnan umano. Mahaba din ang buhok na abot sa balikat. May mahaba ritong pilikmata. Matulis na tenga. Matangos na ilong pero wala nga itong guhit sa pagitan ng ilong at bibig. Napakakinis po umano ng balat nito. Maputi. Walang pores na parang sa bata nun. Hininipyo lamang nito. Nadaan ang panahon at tumakiting si Jiho. Itong kapatid ni Lolo Tasyo. Nagtatrabaho ito kasama din ng mga pinsan sa Bukidnon at pumupunta din sila ng ilog para mang-iwan ng bubo. Dawa ito sa kalayan na panghuli ng isda at mga alimango. Kapag bandang hapon, magsisimula na itong si Jehong mag-inom. Desinggero kasi. Minsan ay umuwi itong nakahandusay sa daan ng iba yung baryo. Minsan ay uuwi itong wala ng pares ang kinelas. At minsan ay sa tapat ng bahay nakatulog. Sapit sa ulo kumbaga. Labiyayaan din ng mapang-atik na mukha. In short, guwapo. Yung itim dapat na mga mata nito ay parang ginto ang kulay na kung tumipig. Akala mo may gusto sa'yo. Sabi pa nga ng iba ay malahian daw na engkanto. Pero kahit gano'n, walang babae na gusto sa kanilang lugar. Beri nga red flag pong si Jeo. Bali itong kasunod na karanasan ay karanasan ni Jeo. Ipagpanaday na lamang natin na nasa point of view na ito. So bali ito na. Ako si Jeo. 21 taong gulang nang mangyari ito. Kulang ang araw ko kapag hindi ako nakakainom. Mapalambanog man ito o tuba. Pala kaibigan at kahit sa lugar ay meron akong kakilala. Isang araw,
Sa kalapit baryo ako na kong tawagin ay Sagunto. Pero sa hindi pa masyadong matao noon, ay kailangan ko pang maglakad at madadaanan yung matatalig na mga puno na barmo. Haasyak kawayanan. Mabubukid pa ang bawat tabilaan ng daan bago ko marating sa unahan ang mga konting mga kabahayan at taniman ng mga saringan. Gabi na nun, kasama kong kainuman si Jose na matanda namang sa akin ng 2 taon. Pre, gabi na ata. Kaya mo pa kayang umuwi sa inyo na mag-isa? Ang layo pa nun. Sabi ni po ni Jose. Wala yun pre. Kahit anong oras ay makakauwi ako kung gugustuhin ko. Sagot ko naman. O sige pre, malalim ng gabi eh. Mauna na ako. Baka pagbabatuin na naman ako ni Mrs. eh. Sagot naman ni Jose sa akin. Umuwi na rin ako noon. Nadadaanan ko pa paminsan-minsan yung mga damong makahiya. Natutusok pa ako ng pinik nito. Dahil sa pasuray-suray sa paglalakad. Minsan ay napapapisod pa at napapada pa. Minsan din ay nasa banda na ako ng Talahiban. Habang naglalakad ako lang, nadaan ako sa isang bahay na doon sa pawid. Kaya naisipan kong tumungo doon para makainom ng tubig. Gawa ng nakaramdam ako ng pagkauhaw. Tao po! Tao po! Pwede bang makingi ng tubig? Hindi ko man lang inisip na gabi na noon at tiyak ay walang mabubuas sa akin. Sa galit ko ay hinampas ko yung dingding. Sinilip ko ang bahay. Walang katao-tao. Kinapa ko yung bintana at doon ay nabuksan ko. Pumasok ako sa loob para makiinom. Pasuray-suray akong tumumo sa bala at kumuha ako ng tubig noon. Habang napapalago ako sa pag-inom, bigla akong napahinto. Papikip-pikit ang mata at saka idinidap ito. May naurinadan ako sa gilid ng pinagpayuan ko. Para bang bumalik ako sa aking ulirat at napauhan doon. Dahil may nakita akong hindi dapat makita. Nakita ko ang isang katawan na nakatingbig. Ang ipinagtataka ko ay parang hinugot ang leeg nito. At walang ulo, Sir Seth. Parang nawala ako sa kalasinan. Imbisa na magtatatakbo at tumalon sa bintana. Gabaliktaran ang nangyari. Nilapitan ko yung pagod na katawan sa kuryosidad ko. Sinilip ko pa yung loob. Parang hinugot nito ang puso at bituka. Kung maglilinis ka lang isda, diba? Uunin mo lahat ng bituka at laman loob ito. Ganyan talaga ang anyo. Kasi ito, pati yung ulo na wala din. Dahil barumbado ako mag-isip, pumunta ako sa ilog at kinuha ko yung mga alimangong natrap sa bubo na dawa sa kawayan. Higit 10 yun. Saka ako bumalik sa bahay ng mga bandang 2:00 na madaling araw. Nilagyan ko ng mga maliliit na alimangong loob ng katawan. Saka ako umalis nun. Nang nakauwi, pinagaripan ako ng ama ko. Malaki ka na, Jeho. Kailan na pa magbabago? Yung baho mo hindi kaya-aya. San ka ba badban at susuot sa lugar eh? Bakit kaamoy mo yung nilalang na hayok sa laman? Bakit amoy aswang ka? Kumuha ito ng mga dahong pangontraraw para hindi maamoy. Ipaligo ko man ito para hindi ako nito masundan o makikilala man lamang. Inurasyonan pa ito ng aking nama. Ginawa ko naman yun. Sumunod ako. Isang partikular na araw nun, may paong naghahanap sa ama ko na tawagin na lamang naping Mang Sahil. Sa pensya ko ay nasa 49 na taong gulang ito. Magkapilala pala sila. Manu Lorenzo,
May sadyasan na ako sa iyo eh, sabi ni Mang Sael nun. Sumasakit umuli yung sikmura nito at parang mabubutas yung mga laman loob niya. Parang may mali umano sa katawan na yun. Pinapasok ito ng ama ko sa bahay. Isinara ang pinto at bintala. Pinapasok din kami sa loob ng kwarto nun. Para umanong masela ng kanilang pag-uusapan. Pero gusto ko malaman ay binutasan pa yung dinding ng kwarto namin at similip nun. Inapakapalitata yung bandang tiyan ni Mang Sael. At nagsabing mamayang arasyete ng gabi ay bumalik ko itong si Mang Sael para mapagamot. At hindi ang ginawa ng lalaki. Bumalik na ito pagkagabi. Habang ako noon na hindi ko malabay lang trigger din nun. Yun nga, love salita si tatay. Sael, alam kong nugnog ka. Ang nugnog ay yung hubot kong tawagin sa Tagalog. Tumango naman si Mang Sael at sinabihan ni tatay na magbagong anyo. Kaya't sinirit ko pa'y palalo. Nagruba dito ng pang-itaas. Sa kanang parid si Mang Sael na minamis sa leeg. Pababa sa tiyan nito. At maya-maya, humaba yung buhok niya na para bang may buhay. Para itong pag pumailalim ka sa tubig, di ba? Lilitol yung buhok at gagalaw. Kanyan talaga ang kilos ng buhok. Humiwalay yung pinakapuno ng leeg na parang damit na pinunit. Habang yung buhok nito ay tila ba nagsisilbing pakpak. At unti-unti namang nahugot ang ulo. Dahan-dahang umaangat. Kasama may lumabas ang puso at bituhan nito. Kitang-kita ko yung pangiwi na mukha na parabang nasasakpan ng todo at pilit pinipigilan ng bila para hindi makagawa ng inay nun. Langang amoy din itong malansang karne. Nabigla ako at nawindaw. Kinabahan. Pero yun palang katawan na pinagdiskitahan ko noong nagdaang gabi. Kay Mang Sael. Ang ginawa ng ama ko ay pinasok niya ang kamay doon banda sa parate. Kung saan humiwalay ang leeg patungo sa loob nito sa nakapindig na katawan ni Mang Sael. Isa-isang kinuha yung alimango sa loob samantalang may dala pang alimango na nakakapit sa bituka nito habang yumilipad nga. Ginamot ko ni tatay at pinabalik sa anyong tao. Lagpasalamat ito at umuwi na. Akala ko, ayos tang lahat nun. Nakampante ako. Lad sa isip-isip ko, wala namang nangyari sa akin dahil di ba, pilawigo ako ng ama ko nun. Inurasyaman pa. Kaya piyak, hindi ako makikilala nito. Bagay na nagkamali ako nun. Patuloy pa rin ako sa pag-inom. Minsan ay umuwi akong basa ng dinuduwalan. Naging habit ko rin talaga ang pag-inom nun. Isang gabi habang pasuray-suray sa paglalakad pa uwi. Kailangan ko pang malakad ng 2.5 kilometro. Mapatag na nun. Habang pasipol-sipol ay may napansin akong kakaibang tunog. Para itong maapal at malaking piso na ipinaiikot-ikot ng mabilis nun. Labsi simula na ring humanin. Lapatingala ako. At doon ko nakita yung pugot na ulo. Habang yung bituka nito ay paikot-ikot na gumagalaw ng mabilis. Nanilisik ang mga mata nito. Ang mukha niya, may pagkatao pero kulbot. Ang mga ngipin nito ay maiitim na parang metal na matutulis. Huminto ang pag-ikot ng bituka. At ang buhok naman ang nagtaasan at lumilipad sa ere habang ang laway ay tumutulo sa bandang ibabaw ng buhok ko. Napatitig ito sa akin na galit na galit.
Kahit madilim man, nakikita ko ang lugar na tila ba parang nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ito yung kakayahan ko, Sir Seth, na siyang dahilan kung bakit gustong-gusto ng ama ko na ako ang sumunod sa yapak niya. Pumapaibaba itong nilalang. Nilikisan ako ng bituka. Inangat na medyo lampas sa tuhod ang haba mula sa lupa. At ibinalipag ako noon. Naparay ako. Sabay na pamura habang namimilipit sa sakit. Talagang nabigla ako noon. Hindi din ako makapanglaban. Ultimong ang epekto ng alak ay bigla na lamang nawala. Kaya sa ikalawang pagkakataon, nagpangbuno kami. Nawala ang kalasingan ko. Ilang minuto ding nagtagisan kami ng lakas nun. Inihahagis ako nito paitaas at bibitawan. Napapasigaw ako nun. Mataas talaga ito at tiyak kung walang sasalo ay patay ako, magkakanda bali-bali ang buto ko. Pero bago ako mahulog sa lupa ay dali-dali naman akong lilingkisan ito. Sa isip-isip ko, bakit hindi tumalab ang pangontar ni Ama? Bakit natuntun ako ng nilalang na yon? Doon ko na pag-isip-isip, Sir Seth, na kung hindi sana ako gumagala o kaya ay nagpaturo man lamang ng ilang kaalaman pangontra sa aswang, hindi sana ako mahihirapan nun. Pagod na akong paulit-ulit nitong malingkisan ng bituka. Habang hingal na hingal at wala man lamang akong dala na matulis na bagay. Napakalakas ng bituka nito. Kung makakapit, parang lubid na matibay na hindi maputol-putol nun. Nililingkisan ako. Minsan ay sinasakal. Pag nararamdaman na nahihirapan akong huminga, luluwagan ito ang leeg ko at saka lilingkisan na naman sa ibang bahagi ng katawan. Ibabalibag. Ihahagis pataas. Puno na ng pasa ang katawan ko nun. Putok na rin ang bibig ko. Napaisip pa ako noon na yun na ata ang katapusan ko. Dahil sa sakit ay hindi ko na kinaya hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa bahay ako nakaratay. Galit na galit si tatay noon. Yan ang napala mo. Pasaway ka kasi. Buti nga ka sa'yo. Pasalamat ka't hindi ka tinuluyan at kinain. Inihatid ka pa ni Sael dito habang lumilipad. Akay-akay ka ng kanyang bituka. Sana matuto ka na, Jehu. Yun pala, Sir Seth. Ayon kay tatay, isang araw, habang nasa ibang baryo ako at abala sa pag-iinuman, pumunta pala itong si Mang Sael sa bahay at kinausap si tatay. Kaibigang Lorenzo, wala naman akong inaargabyado na kabaryo natin o kalapit baryo dahil hindi ako nananalo. Salamat sa tulong mo. Pero nalaman ko na kung sino yung lumampastangan sa katawan ko. Si Jeho, anak mo. Siya may paka na. Patawad kaibigang Lorenzo pero hihingi ako ng permiso. Sana hayaan mo akong bigyan ko ng leksyon yung tampalasan mong anak para matuto. Sumagot naman si tatay nun. Alam mo kaibigan, sinadya ko mawala ang bisa ng orasyon at nang matuntun mo yung anak ko. Wala itong ginawa kundi sakit sa ulo kahit paborito kong anak yan. Hindi ako konsentidor. Sige, payag ako. Pero sa isang kondisyon. Huwag mong patayin ha. Huwag mong gawing inutil. Sumagot naman umano si Mang Sael nang, basta hindi ka mamagitan o yung abyan mo. Huwag mangialam ha. Huwag ka mag-alala. Buhay at buwang anak mo. Kaming uri ng aswang ay hindi bumabali sa usapan. Tsaka, tinanaw ko din ang utang na loob yung paggamot mo eh. Kaya pala Sir Seth ay walang magtangkang manakit sa akin dahil yung abyan pala ni tatay, magmula ng gumagala-gala ko o magmula ng bata ko nun, protektado ako nito. Puwera ng gabing nilusob ako ni Mang Sael.
Tinitingnan lamang umano ako ng dalawang kambal na abyan. Pero yung nakakatawa nito dahil yung gabing inambangan ako ni Mang Sail. Pag inihahagis umano ako nito sa himpapawid, ay siya namang nagkakandara pa sa pagtakbo yung dalawang abyan para masalo ako pero hindi ako masalo nun dahil malilingkisan na naman ako ni Mang Sail. Yun lang kasi ang kaya nilang gawin nun. Naisip ko na rin na baka ito ang paraan ni tatay dahil madalas sinasabayan ako nito na tuturuan ako ng karunungan. Ang magtaha sa sementeryo. At pagkatapos ay sa simbahan paggabi. At para na rin daw magpakita at makilala ko ang aking abyan. Doon ay napagtanto ko. Tama naman. Dahil ako naman talagang may sala. Nang gumaling ako ay pinuntahan ko ang bahay ni Mang Sail pero wala nang nakatira doon. Matapos pala akong ihatid ni Mang Sail, umalis ito sa aming lugar. Gusto ko pa sanang humingi ng tawad noon dahil alam kong kasalanan ko naman talaga at magpasalamat na rin dahil hindi ako pinatay. Yun nga lang, hindi ko na siya nakita pa. Ilang buwan ang lumipas. Bumisita ang kapatid ng tatay ko na si Tio Caleb. Nagbakasyon ito ng ilang buwan. Nagpaturo lang ilang kaalamang dasal kay tatay. Pagka-uwi nito, isinama niya ako sa San Carlos sa may Negros Occidental para makapaglibang na rin naman ako. Nasa sentro sila ng bahay nakatira, pero may tubuhan at gulayan ng Tio Caleb ko. Nilalakad pa namin ito. Kalahating araw na lakaran para makarating sa kanilang taniman. May bahay kubo din itong itinayo doon. Kasama ko din yung dalawa kong pinsan na lalaki. Umabot ako ng 8 buwan doon. At habang nasanay sa lugar, may isang pagkakataong naisipan kong mamasyal na mag-isa. Dahil sa ganda ng tanawin ay hindi ko lang namalayan na nakapasok ako sa isang lugar na nagaagos ang tubig na parang sapa. Doon, Sir Seth, may nakita akong dalagang naglalaba. Dinaanan ko lamang ito. Nang pabalik na ako, nakita ko yung dalaga na nahihirapan sa pagbitbit ng nilaban kaya nagmagandang loob akong tulungan ito. Maganda at ang haba ng buhok niya na abot bewang. Labanos ang kutis. Inihatid ko ito pauwi. Tawagin na lamang natin ang dalagang ito sa pangalang Hana. Hindi ko akalain na ang layo pala ng uwian nito. Pati mga pamilya niyang tiwing ko, hindi kilala ang dalagang yon. Madilim-dilim na rin kaming nakarating sa kanila. Hindi mga akalain na may nakatira pa sa lugar na yon dahil nasa pinakasulok na ito ng sitio. Parang nalilibutan na ito ng malaking talayban. Pero nang makapasok ay merong talampas. Doon ay makikita mga kambingan nila. Ang bahay pa nito ay 2 palapag na gawa sa kahoy. At sa itaas ay may isang malaking bintana. Kukonti rin ang bahay na magkakalayo. Habang inihahatid ko si Ana ay nagpakilala naman ako noon. Napansin ko na ang dalagang ito ay paligaw-ligaw tingin na kung titigan ko pa ito, ay siya namang pagyuko nitong namumula pa yung pisngi niya. Alam mo yung parang tinamaan ng pana ni Cupido. Aminin kong nabighani din ako sa daraga dahil ito ang unang pagkakataon na humanga ako sa babae. Matapos matid si Hana nun, ay binigyan ako nito ng baraw. Ito yung tradisyonal na maliit na punyal. Sabay bulong nito na kung may makita raw ako sa daan nito na hindi kaaya-aya, huwag ko lamang umano pansinin yon. Pero kapag aatake ito, itarak ko raw yung bagay sa lupa. Saka iwas-iwas sa nilalang para hindi umano ako malapitan. Wala naman akong namataan habang palabas sa lugar nila.
Pagka-uwi ko, parang yung dalaga na lang lagi ang laman ng isipan ko. Ultimong yung puso ko nun, naninikip. Alam mo yung parang gusto kong bumalik sa kanila. Unti-unti ko na ring nasunayang hindi uminom. Kaya pabalik-balik na ako kina Hana. Nagigib ng tubig, nagsisibak ng kahoy. Tinutulungan ko din itong magbuhat ng kanyang mga labada. Tumutulong din ako nito sa pagpapakain ng alaga nila. Wala namang hindi kaaya-ayang tingnan sa tirahan nito. Pero may napapansin akong isang hayop na tila ba may pagkapusa ang anyo. Maitim. At kung titigyan mo pa ay aalis at bigla na lang maglaho. Pero binabaliwala ko lamang yon. Dahil aliw na aliw ako sa ganda ng dalagang ito. Ang magulang naman nito ay mainit ang pagtrato sa akin. Mga bandang 6:00 ng gabi, nagpaalam ang magulang nito na tawagin na lamang natin sina Aling Ibek at Mang Tonyo. Tumungo ito sa ikalawang palapag nila. Lumipas na lamang ang 1 oras sa hindi pa ito nakakababa para umalis at dadaan sa pinto. Doon na nagsabi si Hana na kailangan niya umanong sumunod sa kanyang mga magulang. May pinuntahan kasi umanong importante ang mga yon. Sama ko, Hana. Saan ba? Napahinto ito sa pagsasalita ng ilang segundo nun. Napatitig at seryosong nagtanong kung desidido ko raw sumama nun. Napatango ako at umakyat ito ng pangalawang palapag, papasok sa kwarto. Sinundan ko ang dalaga. May gasera itong hindi masyadong malakas ang siga. At habang papasok ay nakita ko ang naglalakiang bote ng langis na may mga ugat-ugat ng mga halaman at kahoy. Laking gulat ko din nun. Dahil naghubad ito ng damit. Sa isip-isip ko, hala, kala ko ba importante ang pupuntahan namin? Iba pala. Nahiya akong lumingon ng patagilid para makaiwas sa binabanderang katawan nito. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapatingin nun. Akala ko pa nga'y kanagkaring babae si Hana. Dahil pati ang pang-ibaba nitong salawal ay hinubad na rin. Pagkatapos nun, may kinuha itong may kaliitan na bote, banda sa may hita niya. Yung sa singit, malapit na kasabit, at ipinahid ito ng dahan-dahan sa katawan. Kahit maganda ang hulma ng katawan nito, ay nakatuon ang pansin ko sa ginagawa niya. Maya-maya'y nagsalita ito. Sa malambing at mapang-akit na boses ay sinabi nitong, maghubad na rin umano ako. Tunan na mula mukha ko. Sabi ko sa sarili, hindi pa yata ako handa magkapamilya. Lumapit ito at kinurot ako sa tagiliran. Tinulungan pa ako nitong maghubad. Napapikit na lamang ako dahil akala ko, iba na. Akala ko ay ritual nila yon bago maging isang kabiyak. Pero syempre takang-taka ako gawa ng hindi pa naman ako sinasagot nun. Nabigla na lamang ako nang binuhusan ako nito ng langis habang nakahubad ng pangitaas. Ibinuka ko yung mga mata ko habang nakatulala. Nakita ko si Hana na patalon sa bintana ng ikalawang palabag. At ang sabi nito, sundan ko mano siya. Napasigaw ako at takma na sanang pipigilan ng dalaga sa paglukso. Dahil nasa isipan ko nun, pag mahulog si Hana ay tiyak bali-bali ang katawan. May kataasan ng bahay na yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, kung makakampay ito, pakumpas ang kamay, lumulutang ito. Maya-maya pa ay naging animoy pakpak ang kanyang mga kamay
na tila ba isang pakpak ng paniki. Doon ay naglabasan sa bibig niya ang mga kataganga. Wak! 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 Paulit-ulit yon. Dahil sa gusto ko rin maranasang lumipad, lumuksa din ako. Kinumpas ko yung mga kamay. Siguro, mga 4 na metro ang layo mula sa bintana ang nililiparan ko na nun. Patuloy pa rin sa pagkumpas ng kamay pero hindi naman nagbabago ang anyo ko. Kamay pa rin. Dahan-dahan akong nahuhulublon. Sa tuwing makakalayo na ang dalaga, ay ginagaya ko ang pagsambit ng wakwak. Hanggang sa hindi ko na maulinagan si Hana nun at nagsimula na rin akong matihulog. Sumigaw pa ako nun. Wak! Wak! Hintayin mo ako. Nahuhulog ako. Bumabalik itong si Hana. Sinabi nito na wag ako maingay. Kahit malayo umano yung mga kabahayan doon, maririnig kami. Sabi nga nila, 'di ba? Yung sigaw ng aswang, malakas pag malayo. Paulit-ulit lang 'yon. Pag mahuhulog ako, babalik itong dalaga at dadapo ng paibaba. Aakyat ulit kami sa pangalawang palapag ng bahay. Tatalon ulit sa bintana at lilipat. Sa tuwing mahuhulog ay siyang pagsigaw ko ng wakwak. Hintayin mo ako. Nasundan pa yun ng maraming beses hanggang sa napagod ako sa pagkumpas. Mag-aalas 3 na ng madaling araw. Hindi na tuloy yung lipad namin. Ang ginawa nito ay naligo kami at hinintay na lamang ang mga magulang niya na makauwi nun. Yun pala, ang ginagawa ng mag-asawang sina Aling Edek at Mang Tonyo. Nangangaswang. Tumatawid sila ng ibang lugar para kumuha ng pinaglalamayang bangkay. Nang palapit na sila, pumaibaba sila ng lipad at lumapag sa lupa. Pagkatapos ay tumuwad man. Siguro, dahil sa napagod sa paglipad ay inilagay nila ang bangkay sa kanilang likod habang akay-akay yon. Dahil mabato-bato ang kanilang dinaanan habang nakatuwad, ay siya namang pagkauntog ng mga ulo nito sa bato. Umuungol na mga yun na tila ba nasasaktan. Napatawa ako ng palihim nun. Para bang nakakatawa silang tingnan. Nang makapasok na sila sa bahay ay inilagay nito ang bangkay sa sahig at tumindig ang mag-asawa. Tinawag si Hana. Todo paliwanag itong dalaga. At nagwika ng, Tay, si Jeho, gusto kasing sumama pero nang lumipad laging nahuhulog. Kaya hindi kami natuloy sa pagsunod sa inyo. Inutusan na lamang ito ng ama na kumuha ng telang itim. Pagkatapos ay tinabunan nito ang katawan ng bangkay. Maya-maya pa, naghahalong iba't ibang karne ng hayop na hiniwa ang kinalabasan ng katawan ng bangkay na yon. Namangha akong napaisip. O nga pala, aswang tong pamilya ni Hana. Pero bakit ako nakisabay nun? Niyaya ako ni Mang Tonyo na matulog muna. Huwag umanong mag-alala gawa ng hindi umanong masisira ang mga karne na yon. Alam niyang naninibago ako at pagod na rin ako sa kakasubok lumibad. Napapangiti pa itong nagsasalita. Na bukas ng gabi umano, isasama ako. At mararanasan ko umano kung paano ang lumipad nun. Nilatagan ako nito ng banig. Yung magpamilya ay doon natulog sa pangalawang palapag. Alam mo Sir Seth, kahit nakahiga ako nun, hindi ko magawang makatulog. Nasa isip ko nun baka ako naman yung takpan ng tele. Tapos maging potahe, di ba? Kinaumagahan ay nagising ang mga ito. Nagluto ng dala nila. Todo tanggi ako. Sinabi ko na allergic ako sa karne. Na kapag kumakain ako ng karne,
Namumula yung katawan ko at mag-uumpisang mga tinon. Magpapaalam na sana akong uuwi pero pinigilan ako ng mga ito. Kaya kanin at gulay ang kinain ko nung araw na yon. Dito ay napansin ko si Mang Tonyo na palalim ko makatitig. Para bang nararamdaman ko na may mali nun. Siguro dahil tumanggi ako sa alok na pagkain. Kinatuban ako nun. Imbis na isaoli ko yung patalim na bigay ni Hana, ay itinago ko sa suot kong pang-ibaba at palihim na kumuha ng langis nila. Bandang 9:00 ng gabi nun. Ayon kay Mang Tonyo, ako muna umano ang sasama sa kanya. Tinawag nito ang sinabi ko sa inyong mukhang pusa. Habang palapit ito sa amin ay unti-unti din itong lumalaki. At dun ko napag-alaman na isa pala itong sigbin. Ang mukha nito ay maihahalin tulad sa aso na may pagkakambing. Malalaki ang tenga na parang abaniko ang lapad. Paatras itong naglalakad. Sabi ni Mang Tonyo, dahil sa gusto ko umanong maranasang lumipad, ay pagbibigyan niya umano ako. Sinakay ako nito. Pero imbis paharap sa unuhan, ay doon kami sa buntot banda humarap. Habang nakakapit ako kay Mang Tonyo, yung tenga nito ay nagsisilbing pakpak. Patawid kami sa dagat nun. Napakabilis nitong nilalang. Nadaanan pa namin ang puno ng biyasong, yung parang kalamansi na nilagay sa kilawin. Kumuha ako nito ng bunga. Sinabihan ako nito na ihagis ko rin yung bunga dahil mabibigatan yung alaga niya. At paibaba ang lipad namin kaya itinapon ko ito. Pagkarating namin sa lugar, ibinaba kami ng sigbin. Doon ay nadaanan namin ang isang bahay na may naghihingalong tao. May sakit daw yun. Umuungol pa sa sakit yon. Bangong-bango umano si Mang Tonyo. Para itong hinog na langka. Pipitasin na lamang umano yun maya-maya. Tumungo kami sa pinakasentro ng lugar. May plaza doon tapos saktong may mga taong nagtitinda ng puto. Suman at mainit na tsokolate. Kumain muna kami. At yung sigbin na sinakay kami ay naging pusa noon na kumakain din. Nang natapos, binalikan namin yung bahay ng may sakit. Habang patungo kami, ay nagputol ito ng banig ng saging. Gamit lamang ang matutulis na kuko. Sumaktong nasa bakuran na kami nito. Ay siya namang dasal nitong si Mang Tonyo. Pampabulag umano yon. Naghanap ito ng butas tapos sumilip. Pinahaba nito ang dila at saka idinaan ito papasok sa butas na yon. Laging matigas itong parang karayom. Tinusok ito sa ulo ng may sakit at agad-agad nawala ng buhay. Kitang-kita ko kung paano palitan ni Mang Tonyo ng saging yon. Yung katawan naman ay hila-hila ng hibla ng buhok palabas sa maliit na butas. Gulat na gulat ako dahil kaya palang idaan yung katawan sa maliit na butas. Ngumiti itong si Mang Tonyo. Yun numano ang abilidad nila. Nanginginig ako noon na para bang gustong sakmalin si Mang Tonyo. Pero kinalma ko ang sarili ko. Baka kasi ako naman ang madiskita nito. Nang nakalista kami ay siya namang pagsigaw ng pamilya nitong nag-iiyakan. Tumawid kami sa dagat. Habang nasa isang kapatagan na kami noon, nabigla ako nang inihulog ni Mang Tonyo yung katawan. Sabay lipad nito habang nasaan yung aswang pahiwalay sa akin noon. Ang sabi pa nito, mas masarap pa rin umano ang preskong katawan ng isang buhay na tao dahil mainit-init pa ito at matamis-tamis ang dugo noon. Yung sigbin naman ay tumagilid yung katawan sa paglipad. Para bang gusto ako nitong ihulog.
Buti na lang at dala ko ang patalim ni Hana at yung langis na bote na nakuha ko ng palihim sa kanila. Kumapit ako ng mahigpit. Nang bumalik itong paitaas, ay nakakita ako ng pagkakataon na itarak yung patalim na yon sa ulo niya. Nagpatihulog kami. Binuksan ko yung bote ng langis at binuhos ko yun sa katawan ko. At mabilis na pangkumpas na lumilipad pababa. Bumalik si Mang Tonyo na galit nun. Sabi ko, may bala ka pa ng lapain ako. Tama ang kutob ko. Ako ang puntirya mo. Galit na galit si Mang Tonyo na nagsasabing magbabayad ako gawa ng pinatay ko umano yung alaga niya. Hambog raw ako dahil tinanggihan ko yung alok nila nun. Pinagsawaan ko raw yung hubad na katawan ng anak nito. Tapos ganun din ang gagawin ko. Buti na lang, nang mga panahon na yon ay may ilang orasyon ng tinuro ang ama ko bago ako malis sa amin. Dahil wala akong laban kay Mang Tonyo pag sa himpapawid kaya umusal ako ng dasal na patihulog. Nahulog si Mang Tonyo. Doon kami ng laban sa baba. Nahawakan ako nito sa paa. Binali yung isang paa ko nun. Grabe yung sigaw ko, Sir Sat. Napakasakit. Nang magkaroon ako ng tiyempo nun, kinapitan ko yung malapaniki niyang pakpak. Binaliko ko ito. Nagpagulong-gulong kami. Yung buhok nito ay pilit namang pumapasok sa may ilong ko at bibig ko nun. Kinapa ko yung langis na malapit sa hita pero wala na yung langis na yon. Sa pagkakaalala ko kasi ay yun ang kahinaan nila. Pag naagaw yung langis mula sa kanila nun. Kinuha ko yung patalim. Itinarak sa lupa. Sabay itinarak ko kay Mang Tonyo. Pero hindi ko napupuruhan. Sa balikat ko lamang ito natatamaan nun. Kahit duguan at sugatan ay tuloy pa rin sa pakikipagsagupaan. Hiyaw ako ng hiyaw nun. At siya naman ay umaangil. Doon na dinapukaw yung malinaw kong paningin, Sir Seth, na parang umaga ang liwanag nun. Ayon pa kay Mang Tonyo, patas na umano kami ng pananawa. Alam niya umanong may sanlahi akong iba. Pero tatapusin niya pa rin ako. Ang malala pa sa sinabi niya ay gagawin niya umano akong konsumo nun. Inihagis ako nito sa ere at akma na sanang lilipad para salubungin ako nang matalas nitong mga kuko. Sinabayan ko yun ng pag-usal na hindi ito makalipad. Ikinumpas ko yung kamay ko sa paglipad nun. Sinabayan naman ako ng panahon. Patuloy akong nakalutang sa ere. At dahil hindi niya na magawang makalipad nun, patuloy itong tumatakbong sumusunod sa akin. Hanggang napatungo kami sa bukirin ng may taniman na makabuhay. At doon ako nakabuelo. Hinampas ko to ng baging na makabuhay na yon. At sinaksak yung kamay at tuhod nito para hindi makagalaw. Nang makita kong nagsisimula na namang humaba ang dila niya na parang puntirya ko, pinutol ko yon. Pasalamat ka, Mang Tonyo. Kaibigan ko yung anak mo. Hindi kita papatayin pero titiyakin kong hindi ka na makapangbiktima pa. Binasag ko yung tuwayan ng dalawang paa nito habang nag-uusal ng orasyon. Nang magumagana na, nahalap kami ni Hana. Lumuluwa itong nakapingin sa akin. Alam kong napamahal na rin ito sa akin nun. Pero dinaanan lamang ako at tumuwo ito sa kaning tatay. Sabi nito, yun na daw ang katapusan namin. Ang huli naming pagkikita at pagkakaibigan. Nanihinayang man. Sabi ko, wag na sila magtangtang kakaenaman nyo kamag-anak ko dahil pag may mangyari ay mag-uubusan kami ng lahi. Yumayo ito na akay-akay ang ama. At ako naman ay umuwi na nakatungkod dahil sa bari ko.
Matapos ko magpadali na umuwi ako sa Mindanao. Buhat ma'am nangyari yon. Pilanggap ko na rin ang kapalaran kong maging isang albularyo. At hindi na umibig pa ng Tagalupa. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Segi. Opo, totoong palayo ko po yan. Bali bago ko simulan ng kwento ay ibabahagi ko lang na mabilisan ang kung paano ko na-discover ang channel nyo. Isa akong caretaker ng nanay ng talagang amo ko. May stroke po kasi kaya hindi na nakakagalaw ng maayos. Bali nung una, dun lamang ako sa amo ko pero dahil may background ako sa caregiving, ay ako na po ang inatasan doon. Tapos po yun, yung alaga ko ay mahilig sa mga horror stories. Kaya nakasanayan ko na din at madalas sa shift ko kasi channel nyo yung nakaplay sa kanya. Kahit di gaano ka magalaw yung inaalagaan ko, ay masasabi kong cool naman siya. Naglalaro nga din siya ng mga online games. So bale, ito na po Sir Seth. Itong kwentong ito ay tungkol sa karanasan nila mama at ang kapatid niya. Tawagin na lamang po natin si mama sa pangalang Esmeralda o Esma at ang nakababata niyang kapatid na si Dina. Si Mama Esma po at si Tita Dina ay wala po sa 20 anyos noon pero palipat-lipat na sila ng lugar. Depende sa kung saan merong pagkakakitaan. Sugarol po kasi ang lola ng mga panahon na yon at si lolo naman ay lasinggero. Kaya kanya-kanya na yung mga anak nila sa pinagkakakitaan na kung anumang trabaho noon. Walang perpektong tao lalo na sa medyo magulong pamilya, ika nga. Lalong-lalo na kila mama noon kaya naman dahil sa lumaki silang hindi nakadepende sa mga magulang, ay may mga pag-uugali sila mama noon na hindi kaaya-aya. Bukod sa medyo may pagkasuplada, lalo na sa mga taong hindi nila kakilala. Maingay o di kaya mabunganga. Wala po silang preno kung magsalita. Kumbaga hindi nagagawang pigilan na sabihin ang kung anong iniisip, mapaganda man o hindi noon. Lalong-lalo na si Tita Dina na matalin talaga ang mga salitang binibitawan at talak ng kalak. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit nakailang lalaki na hindi rin nagtatadal sa kanya. Dahil din sa pag-uugali nilang ito, ay naranasan nila ang isang bagay na hindi nila makakalimutan noon. Napadpad sila sa isang lugar noon na syempre pagtatrabahuan. Kung hindi ako nagkakamali, panglunob ang tawag sa ginawa nila doon. Ito yung tipo ng kumbaga pagkatapos nyong magbuhos ng binhi sa may taniman. Merong parte dyan na parang kalbo o hindi tinutubuan ng ani. Ipapatse o lalagyan nyo yung parte na hindi natubuan ng tanim noon. Alam yan ng mga nagsisaka. Meron naman silang pagtutuluyan doon na kilala ng palagi nilang kasama sa trabaho. Pero bago pa yon, nang malaman ng nanay nila, nasabi nito ni Lola na daanan at kamustahin umano ang kapatid niya na tawagin na lamang natin sa pangalang Lola Letty. Si Lola Letty ang siyang nakakatandang kapatid ni Lola. Mga 20 taon ang layo ng tanda nitong si Lola Letty sa kanya. Na ayon dito kay Lola ay parang nagsilbi na rin niyang ina noong mga panahong magulo at mahirap ang buhay nila. Yun nga lang talaga nung hindi kalaunan ay nagpa siya itong mamuhay ng mag-isa at manahimik. Hindi lingid kay Mama Esmeralda at kay Tita Dina na kilala itong si Lola Letty na isang mangkukulam. Kwento ito ng nakakatandang kapatid nila Mama noon na si Tito Tisoy. Si Tito Tisoy ay naabutan pa itong si Lola Letty nung hindi pa lumayo at nagbubukod. Kilala nga itong mangkukulam. Halos araw-araw ay iba't ibang tao umano na mga hindi taga roon ang dinadayo siya. Mga ibang mukha na labas-masok sa bahay niya. Madalas din siyang marinig na maingay at kumakanta ng makapanindig balahibong mga kanta sa kalagitnaan ng gabi. Iba't ibang lingwahe. At isang araw ay bigla na lamang umano itong nag-alsa balutan. At sa maniwala man kayo sa hindi, ay sinunog niya ang sarili niyang bahay noon. At matapos maapula ang apoy, may mga nakita sila Tito Tisoy noon ng mga garapon.
Garapong may mga mabahong tumig at ang loob ay may mga kung anong naaabong, mga malalambot na bagay. Medyo nag-alinlangan pa sila mama na puntahan yun kasi syempre natatakot sila. Pero gayon pa man, kabilin-bilinan na magulang nila na ni minsan ay hindi nang tatalo si Lola Letty ng mga kaanak, lalong-lalo na ng mga anak ng mismong kapatid niya. Kaya naman bilang paggalang na rin gawa nga ng malaki ang naitulong ni Lola Letty kay Lola noong nangangailangan nito na mga gastusin ay nagplano na lamang silang pumunta doon. Maayos silang nakabiyahe. Nagantay sila sa bayan noon sa sundo nilang sasakyan na dinagamit din sa pag-angkat ng gamit o produkto ng may-ari ng lupaing yon. Habang nandun, nag-ikot-ikot pa umano sila mama kasi nakaramdam sila ng pagutom. Hanggang sa nakakita sila ng pwesto ng isang kainan. Dati umano, Sir Seth, yung mga karinderya o kainan ay hindi talagang gusali o pwesto. Kumbaga, sineset up yung mga lamesa, nilalagyan ng tarapal na bubong at doon maghihilera ng mga lutong ulam noon. Gawa nga ng si Tita Dina ay mahilig magluto. Nasumpungan na naman ito ng pagkatoyo niya habang kumakain at nasita pa nga ang in-order nilang lutuin. Sinabi kong anong kulang, parang tinuruan pa yung tendera noon. Nakasagutan niya pa yung mga nagtitinda bago umalis at bumalik sa paghahantayan ng magsusundo sa kanila. Maayos silang nakarating doon sa may lugar at dahil sa nauna sila sa mga ilalatag na binhi, ay nagpasya silang dumiretso sa tutuluyan at hinanap ang lugar nila Lola Letty. Bali si Lola Letty, medyo nakatira sa ikalawang barangay mula doon sa tinutuluyan nilang bahay. Hindi din naman mahirap hanapin kasi kilala siya sa lugar nila. Noong mga panahon na yun ay kawani din siya ng barangay doon. Maganda yung bahay ni Lola Letty. May ikutan umano ito ng mga kawayan sa gilid at likod kaya napaka-presko ng hangin. Yung gate naman niya o tarangkahan, mga simpleng flower pot lang at may malapad na maiksing tulay dahil may kanal doon. Meron din siyang alagang kambing na nakatali at mga gansa sa likod na may paikot na bakod para hindi makatakas. Nang makarating sila doon, maayos silang tinanggap na matanda. Tuwang-tuwa pa daw sa kanila kasi napakatagal na niyang hindi nakakatanggap ng bisita. Ilang taon na kasi nang huli siyang nadaanan ni Tito Tisoy noon para imbitahan sa kasal niya na siya namang pumayag ito. Nagkamustahan, pumasok sila at magaan ang aura ng bahay. Hindi mo talaga mapag-iisipang dati itong mangkukulaw. Malapad ang bahay niya. Malaki ang bintana nito at talagang ang sabi ko walang makapag-isip sa dati nitong gawain. Mabango pa yung bahay niya at ang dahilan ay palagi daw siya nagpapakulo ng mga bulaklak para pausok. At para yun nga, medyo maganda-ganda yung vibes ng bahay na yun. Pinakain niya ng tsokolate sila mama tsaka noodles. Sinabi niya na dahil sa biglaan ng lahat ay hindi siya nakapaghanda at wala naman daw magkatay ng gansa. At siya ay araw-araw gulay lamang kinakain noon. Pinagkunan na lamang sila mama noon ng mga gulay pagkatapos ay sinabing bumalik sila kinahapunan para doon na magmeryenda at maagang maghapunan. Makikisuyo daw siya sa bayan noon. Lulutuan niya sila ng pagkain na paborito ni Tito Tisoy para may maikwento naman daw sila mama pagka-uwi nila sa barangay nila. Matapos nun ay bumalik na sila sa tinutuluyan. Buong tanghali at maghapon lamang daw sila na umikot sa mga tataniman na papatsihan ng bininon. At pagkatapos ay sinabihan sila na sa susunod na umaga na sila magpapatse. Matapos makapagpahinga at makaligo, saka na sila bumalik kay Lola Letty. Dito, parang ewan na medyo maingay na sila mama habang naglalakad. Mahilig kasing magbiruan ng dalawa tapos kung minsan ay may kasamang lait sa mga taong nakakasalamuha nila. Tapos sobrang ingay pa. Malayo pa lamang ay tanaw na nila si Lola Letty na nasa labas at nag-aasikaso ng bakuran niya. Kita nila umanong nakangiti pa ino nang makita silang papalapit. Pero dito, wala pa ring tigil sa pagbibiruan ang dalawang magkapatid. Nang marinig sila ng matanda,
Napansin nila bigla na mula sa pagngiti ay umismid at sumingkit na masama ang tingin. Ang sinalubong sa kanila ni Lola Letty. Bito, napatahimik na silang dalawa noon. Pinapasok naman sila ni Lola Letty pero pasungit daw na parang inuutusan pa. Bigla pala daw nag-iba yung aura ni Lola na iba sa humarap sa kanila noong umaga din yon. Matalim itong tumipid kina Mama, lalo-lalo na kay Pipa Bina. Gaya lang ng sabi ko, mabokas sila. Itong si Pipa Bina ay sinita yung pipig ni Lola Lepi. Sabi niya, ano ba yung mga tingin mo, tita? Parang ayaw mong tumanggap ng kahanap dito. Pwede naman kaming umalis kung ayaw mo kami dito. Hindi naman kami naminidip. Sabay patawa pa itong sinabi ni Tita Bina na para bang nang aasarbita sa matandang to. Bito, siminghalan siya ni Lola Lepi at sinabing, ikaw Bina, yang bungana mo. Ipreno mo kung minsan. Hindi lahat natutuwa dyan. Masyadong matalim yung bibig mo. Umismid si Tita Bina at yumuko syempre. Naisip na medyo mali nga siya gawin. Madalbag ko lang sir na doon lang sila pero marunong naman din silang gumala. Nag-sorry si Mama at sabi ni Mama kung okay lang, aalis na lamang sila kasi uwiba na daw talaga yung araw ng matanda. Bigla silang sinabihan ni Lola Lepi na manahimik, umupo sila. O di kaya ay kumampan pinalamang muna. Babalik siya, sayang ang lulutuin niya kung walang kakain. Sabay irap sa kanilang dalawa at pumunta sa may labas noon. Habang nag-uusap sa tapat ng mesa ay hindi nagpapikil ang dalawa. Noong una, sitahan sila sa biruan pero nung huli kahit pabulong parang natawa-tawa pa rin sila. Hanggang sa walang ano-ano. Napatigil daw sila nang dumaan na lamang bigla sa malaking bintana. Sa harap nila si Lola Lepi. Memorlisit ang maramata rito ng nakatipig sa kanilang dalawa noon. May ipip-ipip ito sa braso na kung anong dahon na nakapulupot sa may kalendaryo. Sabay diretso nito sa pinto sa kusina. Sumilip pa ito sa kanila at kung gusto nila ng radyo buksan din ang ano. Kung gusto nilang magpahangin sa labas, sige lang. Pero wag na wag silang lalabas o aalis noon. Diyan lang sila. Imelok pa ni Mama kung gusto daw ba nang tumulong silang di pa sa kusina. Pero buong buo itong umiling. At sinabing wag na. Siya na umano ang bahala. Matapos ang kulang-kulang isang oras nila sa kusina ay imay-haim na ni Lola Lepi ang pagkain. Maayos naman umanong tingnan ng adobong karne na mayroong sabaw noon. Napansin lamang nila na medyo malaki ang pagkakahiwa ni Lola Lepi at may mga halong daon-daon sa sabaw. Mamadurog na mga dawan. Malambot pinikaw. Nakapayo lamang ang matanda na nakapipig sa kanila. Noon niya niray pong kumain ay umilin ito at sinabing nafafaring na daw siya ng talhabian. Mas gutom daw sila. At para talaga sa kamilang magkapatid ang inihain ng matanda. Gutom at takam na takam umano sila noon. Pero nang magsimula ng hapiin o bulat-lapi nila Mama ang arme ng adobo, ay napapigil silang dalawa. Palos umatras na umano ang mga laway nila at napalunok ng pagtahiwa nila sa kanabitnaan ng karne, ay suminaw ang aroma. Isang mabahong amoy na halatang parang hindi na sariwa ang karne na yon. Sa pagkagulat ni Pipa Bina sa nakita at naamori, ay napatayo ito at nakipagpipidan kay Lola Lepi. Walang pagdadalawang isip na pinaasan ng boses ni Pasilona at sinabing, ano ba naman ang niluluto niyo sa amin? Para naman tayong hindi kamag-anak. Si Lola Lepi naman, nanbibilat umano na tahasang sinabi na kumain sila. Bita na sadyang sa inis din yung Mama. Sinabihan niya si Lola Lepi na kanina niya pa napapansin ay hindi maganda yung pagkakasalupong niya. Akala daw ba nila hindi siya nantatalo ng kamag-anak? Pero bakit mukha pa silang uulamin noon? Umaris sila noon ng wanang kinakain na kung ano man sa luto ni Lola.
Sininton sila ng mapanda hanggang sa tarangkahan pero nagmamadali silang tumakbo at bumalik na sa tutuluyan noon. Hanggang din daw, pabiro pa nilang sinasabi na naamoy pa rin nila yung mabantok na aroma ng luto ng matanda. Matapos noon, dahil sa pinagkitom, ay nagluto na lamang sila ng kanilang kakayin. Yung binigay na gulay ng matanda, hindi na umano nila ginamit kasi baka mamaya, di ba? Bandang pasado 5:00, panbigla na lamang namutla si Pipa Dina. Naabutan siya ni Mama na nakaupo sa tapat ng kamalig at humahawak umano sa tiyan niya habang namumuti ang bibig na parang lumagop ng suha. Pinanong siya ni Mama kung ano ang nangyari. Sabi nahihilo daw siya. Tapos hindi umano maganda yung galaw ng sikmura niya na parang may kung anong gumaganaw doon. Pinanong naman ni Mama si Pipa kung ano ba yung nakain niya. Pero bigla na namang umano, nandilat yung mga mata nito. Lumikuy-ko ng pingin. Paggilid-gilid ba nila tapos ay kipan-kita umano ni Mama ang takot sa mata niya habang nakapipig banda sa likod ng taniman. Sabay turo nito at sinabi ang pangalang Leticia. Palayaw ni Rona Lepi. Napalingon si Mama noon at wala naman siyang nakitang tao sa tinuturo ni Pipa Dina. Sinawari niya lamang ang kamay nito at huwag magturo-turo kung saan. Maya-maya pa, tumirik na yung mata ni Pita at bumula ang bibig nito. Hindi sumuka. Bumula lamang talaga at napakasakit tumano sa ilong nang nailalabas nitong laway. Nung tumuid na yung tuhod ni Pipa, saka na tumakbo at sumigaw si Mama para humingi ng tulong sa tinuluyan nila na noong mga panahon na yon ay nakatambay sa may kanto at hinihintay yung mga materyales para sa pinagtatrabawang sakahan. Aldabir ang binuhat si Pipa Bina. Binikpit papunta sa isang kapitbahay nila na marunong maglangis noon. Pinahiran siya ng mga langis-langis sa bote at nang mahaguran na yung bandang pusod ni Pita ay saka ito sumuka ng sumuka. Purong taba ang naisuka nito. Kung nakakipa na kayo ng taba na medyo magaspal, yung parang may kulugo yung taba. Galon yung naisuka ni Pipa noon. Parang masuka-suka at magkakasakit pa din si Mama sa nakipa. May iyak na daw si Tita Bina noon na naminiripit. Masakit umano. Para umano siyang pinutusok sa may bandang pusod niya. Sabi ng manlalanis, dalhin na daw sa isang albularya sa kabilang ilog naman. Sa likod lamang ito ng barangay kung nasaan din si Lola Leti noon. Dahil sa sobrang hindi mapakali at hindi makabawan si Pipa ay sinakahimilay pa sa telang duyan at binuhat papunta doon. Habang naglalakad ay sinabi nga ng asama nila doon na baka nabati ito gawa ng bago nga sila sa may lugar. Marami kasi umano sa lugar nila mula sa bayan yung mga may kakayahan na magbati o mangkulam. Pirik pa rin ang mata ni Pipa at nanipingin sa kawalan habang umiiyak at pinatawag si Lola Lepi. Pagkaraping nila sa albularya, nasabi na lamang ito na hindi lamang daw si Pipa Bina ang naggabi nito. Maraming beses na daw ito na siya namang sinang-ayunan ng mga nanggan. Kasi kapag may dumadayo para magtrabaho doon, madalas daw karata itong mangyari kaya bawat barangay may manlalanis na nagpapahid sa mga nabapi at may mga manggagamot doon. Maya-maya pa, unpi-unpi nang nagkaroon ng mga ipim-ipim na parang pasa sa katawan si Tita. Halos sumilit na yung ibang mga kapitbahay ng albularya na ito. Dahil sa sigaw nito nagmamakaawang padalingin na siya. Nang muling banggipin ni Pita ang tangalan ni Rona Nepi. Pipa na biglang natahimik ang albularya. Napatanong ito kung paano niya nakilala si Rola. Nasabi naman ni Mama na Pita lang nila yun. Wala daw itong pagdadalawang isip na sinabing tawagin itong si Rona Nepi. Isando. Umakyat lang daw sila sa isang pakyat na gilid ng pangpang para makashortcut kaagad. Nagpaalam lamang sila sa may-ari ng bahay doon para pagbuksan sila ng kasi private property yun. Para kumbaga tumawid lang. Hanggang sa yun na. Takang-taka naman si Mama.
Pinaghihinalaan nga nin si Lola Leti ang may gawa dun eh. Kasi labas na sa kanila. There wala eh. Kailangan yung sundi ng mga gamot na yon. Matapos lukaraping gon. Nabutan nila si Lola Lepi na nagkukuskus ng banahibo ng kambing niya. Sinabi ni Mamang nangyari. Matapos lunay napaibing si Lola Lepi at ang sabi ay sadlit lamang. Nagputal ito ng apirasong dahon ng saging, pumasok sa loob, tapos ay pagtalabas ay may naibalot na ito sa loob noon. Bukod pa dito ay may inipit si Lola Lepi sa kabilang braso na tampipi. So hindi nafafalam para itong maleta na siyempre gawa sa bamboo rotal. Tapos ayun, dali-dali silang nablakad pabalik doon. Pagkapasok pa lamang ni Lola Lepi sa loob ng bahay na manggagamot, nawala na kaagad yung pagpirik ng mata ni Pipa Dina noon. Tapos yung mga itim-itim na butlig na tumubo sa kanya parang biglang pumusyaw. Humingi si Lola Lepi ng lanis balanyos o pampunas sa albularyo na iba. Sabay pa ito sikmura ni Pipa. Bumulong ito sa noo, umihip, pinampal-tampal nito si Pipa Dina at sinabing, "Sinermonan na kita sa bibig niyo magkapatid daw ng preno. Hindi lahat ng tao kaayanin ang ate ng bungala niyo. Magpreno-preno kaya kayo nagadang yan." Doon naisip man ni Mama na yung inis o galit ni Lola Lepi nung hapon na yun ay hindi dahil sa may gagawin itong hindi maganda sa kanila, kundi dahil pagbihapit pa lamang daw nila sa bahay nito. Kaya nag-ibal ekspresyon niya ay may nararamdaman ng hindi maganda si Lola Lepi sa aura ni Tita Bina. Para bang may bumapi dito. May nagbitaw ng dasal na hindi maganda. At ang posibleng rason ay dahil na sa mga salitang lumalabas sa bibig nila paminsan-minsan. Mas swerte si Mama na hindi siya natamaan. Marahil ay taning laway o bibig ni Pita ang napag-inipan noon dahil ang bumate o nagparihip kay Pita Dina ng kulang ay dinaan umano sa laway ni Pita. Kaya malamang sa malamang, kumain o nakikain sila Pita doon sa gumawa. Siyempre, wala naman na silang naisip na iba, kundi yung tainan sa may bayan. Matapos malimpungatan si Pita, pinaupo ito ni Lola Lepi at pinasandal sa may pader. Kinuha nito rin laman ng tampipi nga na bahol. Binasaan ng laway at iniladay sa magkabilang simpibo ni Pipa. Tinipig sa amin si Lola Lepi na kung hindi umano magugustuhan ng amoy, lumabas na lamang doon sa bahay o magtakip ng ilo. At yun na, binuksan niya yung baon ng saging. At doon, yung karneng niluto niya para kina Mama andon. Hinipan niya ulit yun sa bayhiwa at kahit na hindi na mainit ang karne ay napaabaho pa rin umano ng singaw noon. Amoy utot. Pero syempre ipinap sa walang bahala at piniis nila Mama yon. Sabi ni Lola Lepi kay Tibina, huwag na lamang humiya. Kumain kahit 2 o 3 apiraso at lunukin. May ginawa naman din ni Pipa noon. Masuka-suka pa siya dahil ayon kay Tita Bina ay parang nanabas pa rin sa ilong niya yung amoy na iwan. Napakaransa talaga. Pinainom na naman ito ng tubig. Pinifida ni Lola Lepi si Mama noon. Sinabihan niya kumain din ito. Si Mama na takot wala abin siyang nagawa kundi kainin yon. Yung karne na naluto ni Lola Lepi ay hindi para kulamin sila, kundi maibitaw ang bati o kulam na binigay sa kanila noon. Hindi daw kasi masabi ni Lola Lepi yon at kahit papano ay naiimis siya kina Mama dahil nga sa hilig nilang manlait ng kung ano-ano. Totoo paborito daw itong kainin ni Tito Pisoy. Dahil si Tito Pisoy ay mismong lapipin ito ng kung anong elemento noong kabataan niya. Naibabagi ko po sa isang parte ng kwento, lalong-lalo na yung sa aswal. Dahil nga, lakalakayan na ni Tito Pisoy ang kumikim man ganitong klaseng putahe ni Lola Lepi sa pling magkakasakit siya. Balin siya sunod na kwenta, Sir Seth, galing na kay Tito Pisoy na ikinuwento niya kina Mama matapos ang insidente na ito. Dudod pa ni Lola Lepi, hindi lahat ng tao
pananampasin lamang ang katinang bibig ng mga kapatid. At lalong lalo na merong mga taong maalam sa kulam o mga dasal na mabibigay sakit at kapamakan sa iba. Matapos ito, kinaumagahan ay parang nagdahilan lamang si Tita Bina. Dahil masigla umano ito nagsimula na sa bukid noon. Kung medyo weirdo pa daw, hinahanap-hanap nilang magkapatid ang karne na luto ni Lola Lepi. Para simula lang hindi maganda. Pero nga, dahil sa mga may chismosa na noong mga panahon na yun, nabalitaan nila na may nakakita kay Lola Lepi na pumaroon sa bayan at kausap itong may-ari ng isa sa mga kainan doon. At matapos lamang ang inam araw ay hindi na umano bumanit ang isa sa mga serbidora na sa tingin nila ay may kagagawa ng yakap. Bago matapos ang trabaho nila ay dumaan pa sila kay Nona Lepi. Nagpasalamat ay kung sakaling may pagkakataon ay babalik sila. Magana daw ang aura ng matanda ng mangyari ito. Parang nga daw ilang taon na nilang kakilala si Lola kasi nalungkot na din sila noon. Hindi kasi madali ang biyahe noon kaya naman para ka na rin ng ibang bansa at paniguradong matagal yung kadal na panahon din bago sila magkikita ulit. Medyo nagbago man si Mama matapos noon. Medyo lang. Maliban na rin talaga kapag si Papa ang rason ng pag-iinip ng ulo niya. Hindi pa papapigid si Mama noon. Pero itong si Tita Bina parang walang pinagbago. Pag-uwi, pinadyabang paling ginawa ni Lola Lepi at wag na wag daw siyang susubukan. Kasi may lola o mano kaming manggagamot at mangkukulam noon. Bago matapusin ang kwento, malaman ni na Mama na matagal na rin palang tumigil o umiwas si Lola Lepi sa dating gawin. Pero may mga pagkakataon na sa kanya lumalapit ang albularya doon sa lugar nila, lalo na kapag usaping kulam. Sa kanya daw kasi madalas nang gagaling ang mga inaalay na nipatan na malasakit. Tabalasan ang ginagawa niya ay ipinapasa niya sa itlog ng manok ang mga sakit ng kinukulam na tao. Aragang nabubukok yung itlog matapos ang gamutan. Sa karne naman na pinapakain, yung putay at anayin ay para lamang para sa aming mga kaanakya kapag kailangan namin gumaling. Laban sa mga hindi magandang dulot ng mga masasamang elemento. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.